tayong, girl, Ping, kahit hanggang 500,000 tas liquidation by certification, hindi pa rin okay yon, gago. Tangina, sa kasawiang palad, Ping Lacson. Sa kasawiang palad, Ping Lacson, ang huling itemized budget na nakalagay sa COA, senador ka pa. Okay. Okay, itong itanong nyo kay Ping Lacson. Pinakain namin kayo, di ba? Alangan namang, bakla, malamang yung pinakain mo, hindi siya magpuproduce ng resibo. Ang magpuproduce, ikaw. Resibo yung, correct. Ang magpuproduce ng resibo mula doon sa pinagbilan mo ng merienda, boba. Oo. Yung pinagbilhan mo ng merienda, yun ang mag-i-issue ng resibo. Bakit na yung problema ngayon nung pinakain? Lutong bahay daw kasi yung pakain. Baka nakakaiba to ha. Nakikita nyo na kung gaano ginagago ang mga Pilipino. Kaya, kaya nga nagtataka ako, ba't hindi pa nagbe-meltdown ng mga Pilipino? Bakla. Sino dito mga magulang? Ganyanin kayo ng kasambahay ninyo. Ay, Miss Laika, umakyat ka. Sumama ka sa init ng ulo namin. Ganyanin huwag ka na magtrabaho, Char. Kayo, mga magulang, ginanyan kayo ng anak ninyo. Alam nga naman, mabibiyak kita ng resibo, ikaw nga pinakain ko. Gamit pera mo. May mga nagko-comment dun sa page ko na sinasabi, bakit kayo magre-require ng drug test? Ganyan. Bakit kayo magre-require ng drug test? Hindi naman yan requirement sa sa Constitution, ganun. Syempre, ang stupid syempre nung correlation nila. Pero, sasagutin pa rin natin kasi marami kasing hindi makasabay, okay? Ang bait mo Constitution, eligibility yun para ikaw ay maging kandidato. Okay? Pag ikaw ay voter at nag-impose ka ng requirement, free for all yan para makuha ng kandidato ang boto mo. Okay? Para makuha ng kandidato ang boto mo. So, ibig sabihin, pag ang kandidato gusto niyang i-impose na requirement ay drug test para iboto ka namin, kailangan magpa-drug test ka. Wala pong nagbabawal dyan. So, can you please, tigil-tigilin niyo ng paggamit ng constitution dyan sa na yan, sa requirement na yan. Wala rin po sa constitution na requirement na dapat wala rin po sa requirement sa Constitution na ang mga congressman ay dapat hindi magnanakaw. Wala rin po sa Constitution na ang mga congressman ay dapat tuparin ang pangako nila. Ayun, nag-reply na si Mix, magpapa-drug test daw siya sa Davao with Pulong daw dapat. Old video na daw. Yung pinost ni Pulong, sabi niya, tapang niya, di ba? O di game! Ito naman si Mix, sa panay sat-sat eh. Hindi, dapat maganda. Sila mismo ang magpo-point kung anong buhok yung kukunin. Para very random. Dapat gano'n Pulong, makinig ka sa akin. Dapat gano'n ang challenge. Yung mga kandidato, dapat naka-blindfold sila. Tapos, ikot. Okay, ituro mo yung buhok. Ito, dito. Ituro mo yung buhok nung kalaban mo. Okay, dito. Okay, yun yung kukunin. Ganun din sa kabila. Para very, very random. Very fair. Tapos, siya. Diba? Tapos, kailangan double blind yun. Dapat alam dapat nung nagte-test kung kaninong buhok yung which is which. Ganon. Double blind. So, para ganon talaga. Oo nga. Ayun. Sabi ni Taurus, teka off topic lang tayo saglit. Napanood nyo na po ba yung pinarusahan daw yung kadete, yung about sa relo, binalita sa GMA 7. But GMA 5.
Sa GMA7. Oh, nakita ko na nga. Pero ang tawag dito, before yung mga violent reaction yun, no guys, anong tawag dito? Ang nagparusa is the AFP. Kasi inappropriate nga daw yung action nung kadete. Ganon. So, kailan ba ginawa ng kadete yon? May 2024. Inappropriate. So, pinarusahan siya. Pinarusahan pero hindi nila sinabi exactly kung ano yung paruse. Alam mo, kadete, nagtapos ka man naman ng PMA, mag-abroad ka na lang. Kung sino yung kadete na yan, mag-abroad ka na lang, be. Actually, hindi na siya kadete kasi nag-graduate na siya eh. Di ba ano yan? Ano siya ng sundalo? Ano na siya? Tawag dito, may rank na yan agad after niya mag-graduate. O kaya nga, mag-abroad ka na lang. Malaki ang premium ng mga sundalo sa abroad kasi the discipline that they earn, etc. Mag-abroad ka na lang, be. Ayun. Yung sinasabi ko sa iyo, mag-abroad ka na lang. Oo. Di ba? Papayag ka? Na ikaw, ididiscipline ka, tapos yung commander-in-chief naggaganon, hindi ididiscipline. Tapos yung house speaker, nagkikeme ng pera sa Okada. Be, klap. Gaguhan. Kahit naman siguro, no? Sabi daw. Sa part kasi ng sa part kasi ng EFP, kumbaga, parang hindi na, well, of course, syempre, ang tawag dito, ngayon kasi, syempre, nag-yield sila dun sa presidente. So, siguro, feeling ng EFP dahil napahiya yung presidente, ganyan, kailangan merong managot, ganyan. So, kaya, ang kawawang kadete, ayun, na, siya ngayon yung napag-initan. And to be fair, kahit naman si Inday Sara, sinasabi niya, meron talagang certain level of inappropriateness doon sa inarte ng bata. Kasi hindi naman talaga siya, yun yung sinasabi ko nung last time na hindi naman kasi talaga siya tradition. Hindi siya talaga tradition. I think ang tradition doon is yung kapag gagraduate na sila, yung meron silang mga wish na gusto nilang makuha, ganon. And not necessarily with the president or with anyone, ganyan. Kasi nga, yung graduation nila, yun yung last day na safe sila. The moment they step out of the academy, pwede na sila ma-deads anytime. Kasi once maka-receive ng assignment yan at pumunta yan sa mga conflict areas, yun na yung katapusan ng kanilang yun na yung katapusan ng kanilang pagiging safe. Ganon. So, kumbaga parang, ang tradition talaga doon is that, kapag ka-graduation, it is their day. So, medyo pampered sila dyan eh. Kasi, yan na yung huling araw na safe sila. Ganon. So, yun. So, anyway, ang ko nga dyan is, kung si Bongbong, kung nasa matino siyang pag-iisip, pagkakataon niya yan actually para magkaroon ng brownie point eh. Pagkakataon niya yan para magkaroon ng brownie point na, well, hindi naman ako na-offend or whatever. Yung parang lang siya, yung magpakita lang siya na, na ayaw niya maparusahan yung kadete or things like that. Pero, which else, ayaw nilang mag-react. Tinanong si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos tungkol sa mga statements ni Inday noong October 18. Noong October 18, yung una niyang press con, they will not answer. Tumatakbo sila, iniiwasan talaga. Remember, Inday said that BBM doesn't know how to be a president. Merong nagtanong ang pangalan nito, merong nagtanong na reporter kay BBM na, Sir, Inday Sara said that you do not know how to be president. Tapos ngumisi lang si BBM. Ayan. Iron. Okay? Mga Lisa Mahina. Joey, wagas ka na nga mambara, ba't dami mong commenter? Sabi ni Carl Mark. Yaman sila dyan. Well, what can I say? Ano to? Saan sinabi to ni Ping Lacson?
take mo sa claim ni Ping na fake news daw liquidation by certification, up to 500K lang daw yan, but still subject to COA audit. Ha? Hindi, open niyo yung book of accounts ninyo. Asan yung book of accounts? Oo. Ayun. Anyway, Ito naman si Ping Lacson, parang, wag mo kami i-gaslight. Walang nakalagay sa resolution mo na na ikaw mismo nagsulong na hanggang 500,000. Oo. True. Ayun. Anyway, grabe ba sa amin sa Albay ng kapatid. Ingat po kayo ha, yung mga tinatamaan ni Christine dyan. Ayan. Diba, na parang, parang saan naman nakalagay yung hanggang 500,000? Ikaw, it's your word against your resolution. Totoo. Parang, wag na tayong, girl, Ping, kahit hanggang 500,000 tas liquidation by certification, hindi pa rin okay yon, gago. Okay yan? Okay, sa kumpanya nyo, okay yan? Hanggang 500,000, hindi na kailangan ng resibo. Ano, transparent na tayo niyan? Ganyan. O di pwedeng ang gawin, ano yan, 500,000 in a year? Or every 500,000 na ibibigay sa'yo, hindi kailangan ng resibo? Magkaliwanagan tayo. Wala kasi nakalagay dun sa resolution mo. Ang nakalagay sa resolution mo, budget allotment for MOOE of every member of the Senate and congressman. Huwag mo kami i-gaslight, bakla. Correct. Ang problem kasi, to be fair dito kay Ping ha, kasi siguro nung panahon mo, maliit lang yung budget sa MOOE. Ngayon po kasi, billion na yung budget sa MOOE. Ay, so, malaki na yung 500,000 mo. Malaki na yung budget. And, sa kasawiang palad, Ping Lacson, ang huling itemized budget na nakalagay sa COA, senador ka pa. Okay. Okay, ito ang itanong nyo kay Ping Lacson. Okay? Ito So, ikaw nga girl, ikaw nga pumunta ng COA. COA. Ayan. Okay. Saan tayo? Sa reports? Reports sa itemized. Itemized. Ito. 2020. Ito ba? Senator, ayan. Okay, lipat tayo ng page. Wait. Ayan. Pangilinan, Lacson. Ito, Lacson. Ang ano lang dyan, sigurado kami na hindi kailangan ng resibo yung salary mo. Salary mo yan 3.2 million per year. Yan ang salary ng senador. Okay? Meron ka ditong, siguro yung salaries din and benefits ng staff mo, no? Hindi to kailangan ng resibo dahil diretso to sa...
Sa payroll. Oo, at saka ano yan eh, back by, yung standardized yan eh, back by ano yan eh. Halimbawa dito, meron kang other MOOE, 9.3 million. Ito, Senator's Extraordinary and Miscellaneous Expenses, ayan o, 6 million, 3.6 at saka 836,000. Committee A and Committee B, ayan. Di ba? May mga ganyan-ganyan ka, tapos meron kang, ano ba to? Ano dito? Ano sinasabi mong, walang resibo? Tapos punta ka dun sa sa house. Teka. Nasaan rule nyo yan? Na 500,000. Tanong nyo sa kanya, asan po yung rule na yan? Bakit, anong marireact mo sa, kung kayo, sinasabihan ko ng politiko, hindi, hanggang 500,000, dapat silang tatanungin ninyo. Ang tanong nyo sa kanila, asan po yung rule na yan? Na hanggang 500,000. Self-imposed. At ang tanong, bakit kailangan, 500,000 within a year? Or 500,000 every bigay? So, halimbawa si Joey ay senador. So, ngayong araw to, bibigyan ko si Joey ng 500,000. So, hindi to kailangan ng resibo. Liquidation by certification lang to. So, kung kinabukasan, bibigyan ko uli si Joey ng 500,000, kailangan ba yun may resibo? Or dahil 500,000 lang yun? 500,000 lang, oo. Hindi na rin kailangan. Diba? Tanong yung sa mga accountant. I think he's speaking about the amount eh. Kasi sabi niya kung 500,000 yung transaction, hindi na kailangan. Ibig sabihin, every transaction siya amounting 500. Every transaction amounting 500,000, wala nang resibo? Or 500,000 ang ceiling na wala kang resibo in a year? Magkaiba yun, magkaiba yun. Worlds apart. And ang total budget niya for 2020 is 90 million. Minus salary mo dyan. So, sa isang taon lang niya, magkano ang budget ng office niya? 6 million. Minus 6 million. 84 million ka, isang taon ka lang. Ay, 3.2. Minus 3.2 and, teka, yung sa salaries ng mga tao niya, 21. So, 3.2 minus 21. Kasi halimbawa, ito, dito ngayon tayo sa House of Representatives. Ito, House of Representatives. Naka-flash na. Tingnan mo dyan yung Public Affairs Fund. Anong resibo ng Public Affairs Fund, Ito. Ayan. Ito lang po kasing available na budget allotment. Required silang i-publish ito, pero ito lang yung available year 2020. Ito yan. Tingnan mo yung Public Affairs Fund. Bawat isa sa kanila, pare-pareho, 2.8. 2.8, 2.8. Don't tell us, Lacson, na lahat yan makakapag-produce ng resibo na 2.880 lahat ang eksakto. Resibo. Ito, yung isa 1.4 kasi yung pala namatay. Sige pero na. Pero 2.8, Public Affairs Fund. Saan mo gagamitin yan? May resibo dapat yan. Tapos lahat sila pare-pareho, 2.880. Gaguhan. Tapos sasabihin mo? Sasabihin mo sa amin, lahat yan may resibo? Anong himala ito, Lacson? Na more than 10 people, makakapag-produce sila na eksaktong lahat ng ginastos nila ay 2.880 at 2,880,000. Yun ang talaga ng lahat ng resibo nila. Diyos ko naman, Lacson. Kaloko si Lacson, no? Alam mo si Lacson, ang feeling niya, kasi alam kasi niya, majority ng mga Pilipino, walang alam sa accounting, walang alam sa auditing. Because these are specialized subjects.
Kaya maniniwala naman yung mga tao kasi wala naman sila alam sa accounting, wala naman alam sila sa auditing. Pero napakasimple lang ito, mga kababayan. 2,880,000, pare-pareho lahat ng congressman sa Public Affairs Fund noong 2020. Tapos sasabihin niya yan, lahat may resibo. Pare-pareho? Magpo-produce, halimbawa kaming dalawa, lahat tayo dito, ilan ba tayo dito, ilan ba nanonood sa'yo ngayon? 3,038. Oh, can you imagine, sa 3,038 na tao, sabihin natin, na 200 tayo, makakapag-produce tayo lahat ng resibo sa halagang pare-parehong halaga na 2,880,000? Ang ina. Lokohin nyo yung mga lelang yung panot. Pero, ayun. Diba? Nakakaloka. As in, it is too fantastic to believe. Baka si Lacson maanuhan niya na, malagpasan niya na si Einstein sa laws of physics, no? At saka yung parang, let's say, totoo yung sinasabi mo na, 500,000 lang naman yan. Pagkatapos, does it meet the requirement of transparency? Diba? Sabihin na natin totoo yung hindi rin siya transparent kung ano yung 500,000 per transaction. Girl, 500,000 in a year, sabihin na natin in a year, yun lang ang hindi kailangan na resibo. Okay? Hindi kasi hindi siya malinaw. Tanungin mo siya, 500,000 per transaction or 500,000 per year for the year na walang resibo? Oo. Well, okay ba yun? Correct. 500,000, kung 24 kayong senador dyan, yan ay 12 million pesos. Diba? At hindi natin alam kung per transaction yan. At hindi pa natin alam kung per transaction yan. That is the most conservative that is the most conservative scenario, which is impossible, very unlikely na ganon. Very unlikely na ganon. But malamang 500,000 per transaction. Per transaction yan. Per transaction yan. Sabi ni AI, do you think yung ginagawa ni VP is hurting or helping her? Wala nga siyang pakialam if it will hurt or help her. But she doesn't care, so you don't need to care. Siya na nga mismo nagsabi na she doesn't give a fuck, tapos ikaw you're giving a fuck. Oh, hindi ka niya na nga. Bakit mo ba pinoproblema yung hindi nga niya pinoproblema? Oo. Wala siyang pake. Wala nga siyang pakialam. Diyos ko. And sas yung 2.8 million, para naman dito sa Congress. Ilan sila sa Congress? House members 2020. House members 2020. $316 representatives. So, kung sa House of Representatives, ilan? 500,000? 316. Times mo yan, 500,000. Oo. $500,000 times 316. At least. 158. At least, ito yung pinaka-conservative scenario. 158 million pesos. At least. Per year. Per year. At least. Okay? Gago ka ba? Walang resibo? 158 million? Wala. Hindi to makakalusot. Kayong mga accountant at auditor, magsalita kayo. Tama ba to? Hindi mo pwedeng yung SGB, tama? Bakit tama to?
Ayan, galit na galit si Evic. Bakit hinayaang gastusin ng pera ng bayan ng basta-basta na lang na walang resibo? It allows na nakawin yung 500K. Di ba katangahan yan? Correct. Pagkatapos yung confidential fund nga ni Inday na sinasubstantiate niya, hindi sila masaya eh. Pagkatapos ito, hindi naman to confidential, tapos okay lang, walang resibo. Di ba? Paano auditing ng COA? Ang nakalagay mismo sa confidential di ba ang accounting? Qualified information daw yung Classified. MOOE. Classified. Classified, yeah. Classified information yung MOOE. Hindi ba? Huwag tayong maglokohan. Senator Ping Lacson. Hindi ka ba nanalo? Hindi ka ba nanalo sa pinaglalaban mong yan? Pero, ayun. And ang visit kasi doon, ang ginagamit niyang image to really, to convince people to vote for him is siya nga daw yung Mr. Clean. Ganon. Kasi marami raw siyang mga fina-flag na mga budget na hindi dapat inaalaw nung siya ay nakaupo bilang senador. Ganon. Ang problema, inalaw mo naman to. I-sponsoran mo pa. Oo. 'Di ba? So it's a tie. Whatever it is that you did na meron kang mga hindi inalaw na mga budget insertions, ineme-eme, you allowed this kind of practice to perpetuate. So anong gagawin natin doon? Na-offset lang, 'di ba? Na-offset lang. In fact, baka yun pa nga yung concession niya na parang, oy, mag-aano ko ha, magpipigil ako ng mga budget item. Pero kayo mag-alala kasi naman ini-sponsoran ko naman yung liquidation via certification So doon na lang kayo kumuha. Diba? Paalala nga yung taong bayan, this is going to be Senator Lacson versus his own resolution. Can you pull up the resolution which you can download from the website of Hindi Mo Pera Yan? Ito. Yung buong document. Teka, nandito ba yung buong document? Parang wala yata dito yung buong document. Nandun, may link dun, girl. Dun sa sagot. Ayan yung sagot. Ay, bakla, yung sagot. Ay, sorry. Ay, naku, ibabagsak ko to si Joey. Teka. Ayun. Up ng konti. Kaunting sa taas niyan. May link. Resolution number 10. Ito. Ay, hindi ito. Ano to Concurrent resolution number 10. Ba't iba yung lumalabas? Mali yung link ng Mali yung link. Hanapin mo na lang. Dito, na kay Dare, meron siya, pinost niya. Concurrent. Teka lang hanapin ko lang dito sa page ni Dare.
Ayan, ito. Nabalik na yung page niya? Bago to. Bagong page. Ayan, ito. Concurrent Resolution number 10. Oh. Ayan. Oh. Oh, ang linaw-linaw ng title. Pakibasa ang title, class. Everyone, in your houses, in count of 1, 2, 3. Maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing rules. Ano pong pagkakaintindi nyo dyan? Ayan. Oh, eto, oh. Yang whereas. Ano, which one? Yung nasa pinakababa. Pinakababa. Ito. Yan. Okay, class, let's read it all together. In the count of 3. 1, 2, 3. Ito. Whereas in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational, and organizational structure of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification, duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Okay, guys. May mga mata ba kayo? Pumasa ba kayo ng grade 5 English? Doon muna, girl. Pumasa ba kayo ng grade 5 English? Siguro naman, no? Okay. Siguro naman kaya nyong mag-identify kung anong word ang meron o wala. Nasaan po dyan na 500,000? Hanggang 500,000 lang ang liquidation by certification. Meron, class, or wala? Meron bang nakalagay dyan? Wali. Ang problem kasi, let's say sabihin na natin na totoo, no, na at the moment in-audit or merong resibo yan or whatnot, ito kasi yung prevailing resolution. Yung prevailing resolution does not require it. Diba? Yun yung problem. And you're not completely honest kasi hindi rin kayo nagpapakita ng libro ninyo. Hindi rin kayo nagpapakita ng mga gastusin ninyo. Hindi rin namin alam kung paano nyo in-spend. So kung sasabihin ninyo na hindi, nire-resibuhan naman namin yan in practice. Meron naman yan, 500,000 lang yung kinembular or whatever. It doesn't meet the requirements of transparency. Diba? It doesn't meet the requirement of transparency. We are still left in the dark. Yung confidential nga, gusto nyong makita kung paano ginastos, eto pa. Eto pa kaya. Diba? Ayun. Sabi ni Homo Poeta, how do you reconcile concurrent resolution and the transparency seal? Yun nga, paano mo, yun nga yung question, hindi nga siya transparent. Transparent ba yan when you can just, do a system of liquidation by way of certification? Paano naging transparent yun? Hindi yun transparent kasi ang transparent, meron kang expenditure dyan, meron kang item ng expenditure. Diba? Ano specifically yung pinagkagastusan mo? Saka may explanation pa dapat yan. Bakit iba-iba kayo ng budget? Anong reason? Diba? Meron yung rason na iba-iba kayo ng budget? Dapat transparent yun. Correct.
Kasi may mga ibang congressman, hindi sila binibigyan ng budget. O binoto rin naman sila ng tao. Hindi pa pwede Sabi ni yan. Joey, may link ako ba sa 500K na yan? I just shared it. Please check. Pati na ang Public Affairs Fund na confirmed as liquidation by certification. O tingnan mo yung 2.8 million yan eh, 'di ba? Ano? There, yung Public Affairs Fund. Teka, puntahan lang natin yung recent post ni there. Ito. Ito yung sinasabi ko sa tingnan mo, 2020 when under 1.3 billion na, malaki na rin nga. Hindi, asan yung 500,000? Teka. So, yung public affairs, ay yung extraordinary miscellaneous expense, kasama doon public relation expenses. Sino nagsabi nito? We don't call it confidential. Miscellaneous and extraordinary expenses yun. Yun yung mga hindi mo mareresebuhan. Kunwari, pinakain namin kayo, di ba? Alangan namang hingan kayo ng certification na nagmerienda kayo ngayon at hindi kayo nagbayad. Sira ulo ng pagkain! Hindi, sira ulo yun, no? Anong sabi niya? Halimbawa, pinakain namin kayo, di ba? Alangan namang, bakla, malamang yung pinakain mo, hindi siya magpuproduce ng resibo. Ang magpuproduce, ikaw. Sa resibo yung, correct. Ang magpuproduce ng resibo mula doon sa pinagbilan mo ng merienda, boba. Oo. Yung pinagbilhan mo ng merienda, yun ang mag-i-issue ng resibo. Bakit na yung problema ngayon ng pinakain? Lutong bahay daw kasi yung pakain. Baka nakakaiba to ha. Nakikita nyo na kung gaano ginagago ang mga Pilipino. Kaya, kaya nga nagtataka ako, ba't hindi pa nagbe-meltdown ng mga Pilipino? Bakla. Sino dito mga magulang? Ganyanin kayo ng kasambahay ninyo. Ay, Miss Laika, umakyat ka. Sumama ka sa init ng ulo namin. Ganyanin ka. Huwag ka na magtrabaho, Char. Kayo, mga magulang, ginanyan kayo ng anak ninyo. Alangan naman, mabibigyan kita ng resibo, ikaw nga pinakain ko. Gamit pera mo. Yun ang pinagtataka ko, bakit hindi pa nag-meltdown yung mga Pilipino? Kasi wala na sila, di ba ang theory natin dyan, Joey? Kasi yung mga Pilipino, hindi kasi sila, wala silang ganong ka-intimate relationship sa pera nila. Bakit naman si Miss Laika, hindi pa pwede yung nandiyan na siya sa Q&A section? Mami Laika, nabigay ko na sa'yo yung link. Click na, akyat na. Di ba? Hindi ba kagaguhan yan? As in, I swear. Sa mga household nyo, pwede yung ganyan. Diba? Pero dito hindi kayo offended. Hindi offended sila, hindi offended sila the Marcos kids, si Matthew, si Sandro, si Coco, si Remulla, si Chias. Diba? Well, as I will quote Matthew, it's all about politics. Walang personalan. Charot. Huwag yung personalin. Charot. Diyos me. Kaya pala okay lang sa kanya na mag-slide down as vice governor at ang mag-governor ay si Cecilia Araneta Marcos. Who's that? Kamag-anak ni Lisa. Ano yun, nakapangasawa rin ng Marcos. Kamag-anak ni Lisa na nakapangasawa rin ng Marcos. Kaya Araneta Marcos din siya. Di ba si Lisa Araneta Marcos din? So, ang governor ngayon sa Ilocos, ang tatakbo ngayon sa 2025, ano siya, vice governor yun ngayon, Cecilia Araneta Marcos. Biruin mo ito, si Matthew,
Si Matthew governor siya. Tapos first termer. He doesn't even parang completed yung parang 3 terms niya as a governor. Ang mga local officials yan ang goal mag 3 terms talaga kasi yun yung magagawa mo yung lahat ng gusto mong magawa na dapat mong magawa sa bayan mo. Pero si Matthew side down as vice governor to give way to Tita Cecilia Araneta Marcos. Why, Matthew? Because it's just politics? Diba? Why? Ayun. So yung solid snort, feeling nila, Marcos pa rin ang nagpapatakbo? Totoo. Yung solid snort, ano na, Araneta country na kayo, hindi na kayo Marcos country. Ayun. Ayun lang. Hi, Mami Laika. Hello. Ang tagal niyo sa wala. Wala kang pakialam. Pwede ba magreklamo ang tao dyan sa liquidation by certification? Paano kung mag-demand sila na makita ang book of records? Mercy Mariano, yun nga yung ginagawa namin since 11 months ago. Girl, hindi nagbi-meltdown nga ang mga Pilipino. Dahil wala silang pakialam. Gets niyo? May pakialam lang naman yung mga Pilipino pag botohan, kunwari, participate, democracy. After na, wala na silang pakialam. At alam niyo na mga politiko. Taro. Ayun. Mami Laika, unhinged. Anong eksena mo? Oo. Ano masasabi mo dun sa mga kaganapan ni Inday, Mami Laika? Yung mga pulgastong aso, maiingay. Kesa sa mga mismong asong binato ng buto ni Sara, mas maingay yung pulgas sila. Tapos, di nagkakagatan sila, kumakagat sila sa patibong ni Sara. Actually, nakakatakot na si Inday kasi talagang na siya, yun nga yung wala na siyang pake. Walang pake. Saka, ayun ang maganda kay Sara kasi pwede siyang, pag napaso siya, pwede naman siya wag tumakbo. Alam mo yun, hindi siya yung atat na atat sa kapangyarihan. Hindi siya meron siyang luxury of time. Oo, at tulad kang hina ni Ace Barber, di ba? Pinagtatalunan, iko-contempt daw si Digong. Sabi ni Ace Barber, ay wag naman kasi, alam mo yun, parang, akala ko ba, bumalimbing ka na? Bakit biglang kumakabi ka ngayon? Takot kayo? So, eto maganda sa Duterte, parang nothing to lose. Wala kaming So, pag pinikon mo kami, tama si Sara, di ba? I will call bullshit. What is bullshit? Oo. Taro, ayan. Teka, balikan natin yung video yung press con ni Inday. Ayan, tayo dun sa Ay, asa na yun? Teka, sorry. Nakakainis to, ang daming anlilinis sa Kongreso. Mga ina nila, sa pantala yung MOOE na yan, dead mas sila, tahimik. Parang ang kakapal ng mukha yung linistinisan.